Alright, welcome to another vlog. Good morning. So, since mainit ang topic ng mga EV ngayon, driven by the rising fuel cost, no? Gawa lang tayo another EV video just to share owner's perspective. Kasi meron naman kaming EV. Yung entry China cars, meron kami nun. 2 years na ata, if I'm not mistaken, no? So, ngayon ko lang din naiintindihan ang mundo ng EV because same as you, driven by the fuel rising cost, nagtitipid-tipid ako and I'm finding alternatives for me not to use fuel. So electricity, no? So I'm not yet a fan of the EV, don't get me wrong. Siyempre tayo, classics, traditional, internal combustion engine, yan ang trip natin, no? Pero minsan, talagang mapipilitan kang gumamit ng electric vehicle or hybrid or plug-in kasi malaking malaki ang matitipid mo talaga, no? So sa mundo ng mga electric world, I believe there's 3. Meron nung hybrid system, ito, like this Lexus ES 300h. H meaning the hybrid. So it relies mainly on the engine still. So okay pa tayo dyan dahil makina pa ang ginagamit nitong kotseng to. Tapos meron siyang a small battery na may electric motor din ata. Pero maliit lang. So hindi siya charge dito sa bahay. The engine is responsible for charging the battery. So parang ang mga range nun, if I'm not mistaken so sure, I've never driven this car. Mga 30 kilometers, 50 kilometers, mga ganun lang ata ang range nung hybrid system niya or ng battery niya, no? So pang start yan, pag mabagal lang, pag traffic, dun gumagamit ang electric. Tapos pag medyo mabilis na ata, sasaluhin na ng engine nito. So parang mas malaki pa rin ang dependency ng kotse sa internal combustion engine natin. So yun yung hybrid system. So you can see, walang mga disaksak, gasolina, this one. Then, we have the plug-in or PHEV. Ngayon ko lang din nalaman talaga kung anong ibig sabihin nun. Wala kami nun, pero may parating kaming isang unit ata, ang alam ko, or dalawa na plug-in unit PHEV is yung, I believe, E-MAX 9. BYD E-MAX 9. Siyempre, dyan tayo sa Range Rover. May tayong ganon, E-MAX 9. So, the idea is may engine na maliliit, usually 1.5 liter engine na turbo. Tapos, meron ding malaking battery na maraming range. So, yung range, mga more than 100 kilometers alone for the battery capacity, no? So, 50-50 siguro. Magre-rely yon more on the battery sa umpisa rather than the engine. Sasaluhin lang ng engine pag bumigay na yung battery. No, yun. So, malaki-laki na matitipid mo doon sa fuel cost. And malayo na yung mapupuntahan mo. So, kaya pila na actually sa PHEV. Pero sobrang daming brands na nagbebenta ng PHEV. Ngayon, ang dami pumapasok ng China brands. So, pero BYD E-MAX 9, pareho sa friend natin ni Gilson, if yun ang binili niya for long range. Tsaka parang mini Alphard, no? Parang mini Alphard siya. If you've seen the Denza 9 V10, I'm charging the battery, nag-low-bat. Yun, PHEV siya. So, Alphard, yun yung parang premium brand ng BYD is the Denza. So, yung Denza 9 is like their Alphard. PHEV rin, same concept. So, it has the battery. Tapos, it has a small engine. Pero mostly, electric ang gagamitin mo, no? So, sa amin, meron kaming entry level na full EV na Chinese vehicle. Ito, bago, kakadating lang kahapon nata. Pero may isa pa doon. So, parang I want to make owner's experience para for who are seeking to buy their first electric vehicle. Ito yung experience namin. We actually have an entry-level Chinese full electric vehicle, the Jetour Ice Cream. Yan ang itsura niya. Parang Japan na Japan. Diba sa Japan, mahilig sila sa ganyang itsura. Yung mga box na maliliit. This is a 2-door. Liit ng mags, oh. Anong size na ito? 12. R12. Grabe, liit. Cute ng kulay. Cute ng design box. May konting wing, as you can see. So, full electric.
Sina-charge lang to sa bahay. Regular socket na 220. Ganun lang. Kasi ang range nito, ilan ba? 100, more than 100 kilometers ata? If I'm not mistaken, I don't know. Hindi ko naman inaral talaga. Saka ako, hindi ko ginagamit to. Ayan, ice cream. Siyempre, as I've said, hindi pa ako fan ng EV, no? Tsaka hindi naman bagay sa akin to. Pang babae, pang maliit. Ang liit-liit. Ayoko na maliliit na kotse. So, 2 years na sa amin to. Kasi yung father-in-law ko, talagang interested siya sa full EV. Kasi he's coming from the business side of view. Things. Businessman yun eh. Hindi naman karga yun. Hindi mahilig sa kotse yun. So, since nagsisimula na mag-EV-EV, the talks have been coming out. Lumalabas na yung mga EV na options 2 years ago. Interested siya kasi kinukompute nga niya yung gas consumption. So, kumuha siya nito as a trial. So, ito mga entry level na full EV na China brand Jetour. 600,000 pesos lang ata yan, mga ganyan. Basta ganyan lang value niyan. So, it's been with us for 2 years. At wala namang problema. Alam ko, hindi naman naisira kasi araw-araw ginagamit. So, ang gamit nito, hinahatid si Anika sa school. School would be in Ica, sa San Juan. It's katabi ng Xavier. So, Green Hills, dito sa Libis. And sa office, dinadala ng office nila would be in Baisa or in Shorthorn sa Congressional Avenue. Sa may Mindanao Avenue, no? So, dun yung ano matawag dito, biyahe nito. Malayo-layo na rin yun, no? So, full charge. Yun nga, alam ko more than 100 kilometers ang full charge nito eh. Horsepower would be, 30 horsepower? Mga ganun. Pero, if you are curious sa loob, 4-seater naman siya. Makakaupo ka naman dyan sa likod. So, si Anika, tsaka Yaya, dito umuupo sa likod. Tapos, may pink stitching, oh. Ngayon ko lang din napansin, oh. Hindi ko naman kasi sinisilip to. Again, di naman ako interested, no? So, pero ito kasi, what I'm telling you guys, actually, maluwag din naman. Dalawa. What I'm telling you guys, this is an option for the first time users, car owners, no? Entry level. Kasi ano ba ang entry level pag bibili ka ng regular combustion engine? Yung sa Toyota would be the Wigo, 'di ba? Mga 700,000 ata. Sa Honda would be the Brio. Ganun din, same cost. Tapos sa Mitsubishi would be the Mirage, no? Yun yung mga, kung first time owner ka ng kotse, tapos gusto mo brand new, yun ang mga option mo sa mga regular na sasakyan. Pero pagdating sa Chinese electric vehicle, ito ang isang option mo. Plus, wala kang gagastusin sa gasolina kasi full EV. So this car is meant to be used sa city lang. So kung malapitang biyahe lang. Like yung ginagawa nga namin, everyday ginagamit to, laspag na laspag. Wala kaming pinapagawa, walang maintenance. Zero maintenance as in. Siguro, ano lang, coolant, diba? Brake, may brake pa ata to, brake fluid. Mga ganun lang. So, to, teka, buksan natin. Ayan, yung mga fluid. So, may fluid pa. Yan yung electric motor mo. Ganyan lang, wala kasing pyesa. Tapos yung pang ilalim, wala naman ako narinig reklamo sa driver. No? 2 years, ganun, araw-araw. Biyahe. So, I guess it works. It does the job na pangharabas. It will get you from point A to point B. Wala kang gagastos ng gasolina. So kung nag-school ka, college, school, bahay, pwede actually to. Tapos sa office, bahay, office, pwede to. Maliit, madali pa i-park. So kaya-kaya ng bata, kaya-kaya ng babae, no? So ito yung Jetour ice cream namin. Happy naman yung family. That's why kumuha ulit ng isa pa na dumating kahapon. So, yung Jetour na yan, dadali na sa bahay, ay sa office, doon na mag-stay. Actually, di ba, if you watch the Mia's video, bumili sila ng mga 15 na EV, na yun, yung gano'n, mga entry level, for their stuff. Para kasing, kaysa combustion engine ang bibili nila, ang laki nga naman ng tipid ko, walang gas. So, ito yung isa. Teka lang. Ito yung isang brand na kinuha nila bago, kakadating lang. Ito sa bahay na to, i-replace na yung ice cream natin kay Anika. Is the Dongfeng. Dongfeng entry level
nano box. Box, weird, di naman mukhang box, no? Medyo curvy na siya, tapos 4-door na siya. Oh, malawag din naman, kulay blue. Mga kulay no? That's how get you. They make it colorful. They make it pretty. Para to get you yan, may space naman. May saksakan. So saksakan din ito, regular outlet lang. Doon lang kami nagsasaksak. 220. I don't know much about the car. Sorry. Kasi nga, di naman ako interested talaga. This is 214, mas mataas na, mas malaki na yung gulong. Isa 12, pero parehong pink kasi nga kay Anika, panghatid na school and pang errands. So short distances na full EV. So this one, mga ganun din, 700,000 ata. Entry level China car. So another option for first time EV users or car owners in particular. Ito ang titingnan nyo kasi sobrang mura nga naman. Kayang-kaya, pwedeng installment, financing, di ba? Magkano na lang monthly yan? Baka less than 10,000. No down payment pa siguro. So, yung sa ice cream, never kami nagka-problem sa papers noon. Lumabas on time. During that time, 2 years ago. But this time, hindi ko lang alam. Since surge ang demand, surge ang bilihan, ang daming bumibili. There might be delays. So, malalaman natin dito if lalabas yung papel niya on time. The ORCR. Tapos yung plate, 3 weeks. Di ba? Ayun, this is a bigger car. 4-door. Tapos ganoon din ang range yan, more than 100 kilometers. That's more than enough, no? 100 kilometer range, more than enough for city use. Kahit ako sa office, kung Paranaque ako, ang biyahe ko, 20 kilometers one way, 20 kilometers back, 40. Pwede naman more than 100. Daabot ako in one full charge. Tapos pag uwi mo, saksak mo lang sa bahay, yun, refresh. Walang gasolina. No? That's the idea behind it. So natuwa naman sila father-in-law dun sa ice cream natin. Yun yung naging testing namin, no? So, kaya kumuha sila ng ganito para sa bahay. Pangharabas ba? Panghatid sa school. Ito, mas modern na ang dating kaysa dun sa ice cream. So, yung aircon, okay naman daw. Wala naman ako narinig na reklamo. Ito, dalawa pa screen mo. May isa pa dito. So, this is the Dongfeng. No? May buttons and everything. So, sana matibay din to as like the Jetor ice cream. Yung zero maintenance. Kasi wala kang pesa. Pang ilalim lang, brakes lang, aircon lang. Yun lang ang maintenance nun. Same with the ice cream, no? Unlike ito, kotse pa to. So, okay pa. Nagsimula sa hybrid system, tapos pumupunta na sa full EV. Bale, ito yung testing mo, no? Pero ito, very minimal electric range, eh. So, sa umpisa lang, sa arangkada lang. Pero ito, full talaga. No? Ang reason kasi, again, yung dad nila, hindi talaga karga yan. Pero yung Lexus natin, ito, yung ES350, ito lang yung coaching binili niyang for himself during that time in 2016. Medyo na-enjoy pa niya sa sakyan nun, back in 2016 ito. So binili niya brand new to, and this was the last time I saw him drive a car personally. Yung siya nagda-drive mismo, yung father-in-law ko. So ito yun. Kaya sinasabi niyang bebenta na nila, gusto nila mag full electric vehicle dito sa bahay or hybrids. Hinarangan ko, sabi ko, wag to, sayang. So kaya binigay niya sa akin to. So yun na story doon, ba't ko kinikip? There is a sentimental value. Yan kasi yung last na kotse na dinrive niya. Yung na-enjoy pa niya yung kotse. Ngayon kasi, nasisira ulo niya sa electric. Totoo naman kasi malaki yung maditipid mo, no? So here is the box. Ganon din, less than 1 million, murang-mura, 600, 700,000. This can be an option for you kung first time owner ka ng kotse in particular, or kung first time ka mag-EV na hindi ka pa sigurado, pwede mong gawing testing to, or the ice cream. Basta pang city lang, hindi kakayanin nito ang long range outside Metro Manila, kakabahan ka. Kasi kulang pa tayo ng charging stations, no? Yun ang kulang na lang natin dito. So kung malayo ang biyahe mo, I have a friend who has a resort in La Union, si Martin. He was the first one to have the BYD Atto ata. Full electric. Nagagamit niya, LU. Pero magcha-charge siya sa Rosario. So bugbog na bugbog yung kotse. Once a week andun siya sa La Union, coming from here, Libis also. So okay naman daw. Makikita nyo, if I release the video of La Union trip namin, in-interview ko siya about the BYD Atto. Sobrang happy niya. Sobrang sulit siya dun. So yun lang. I just wanted to share our experience as owners of full EV. Kasi alam ko ang dami naghahanap ngayon. Everyone I know, actually totoo,
is looking to buy an EV dahil sa fuel cost. 100 ang diesel, more than 130. Gas is 100 pesos. It's too much. So, gastos talaga. Yung toll mo pa, yung pambayad mo pa sa Skyway, hindi talaga mag-aabot ang pera mo. No? So, yan. I hope nakatulong tayo sa inyo. So, thank you for watching. Please do subscribe. Kung di ka pa nakasubscribe, syempre, dito pa rin tayo sa mga kotseng ganyan. The Range Rover is here. Di ko masyadong ginagamit kasi tinitipid ko yung diesel niya. No? So, pero ngayon gagamitin ko siya today. Pang coding ko to. Because 3, this is for sale. Anybody out there na naghahanap ng magandang Range Rover na V6 na diesel, sobrang ganda nitong coaching to, yung kulay. And ito ang box, yan ang box na gusto ko, ganyan, no? So, thank you for watching. Two different levels, I can never relate.